Laro kasi kayo, be. Ang OA ninyo. Naiihi ako. Hindi ako makaihi sa inyo. Kumalma kayo dyan. Kasi ako, nakikipag-usap lang ako ng maayos. Anong gusto ninyo? Wait lang, ihi muna ako guys. Cancel ko muna to. Ihi lang ako saglit. Wait lang. Hi guys! May yellow po ba? Tara guys, hanap apam. Wow! Talagang kayo pa naghanap ng apam ha? Isa pa, hanap pa ulit tayo. May sumilip? Alin sumilip? Sino sumilip? I know you! Wait lang! Wait Hindi lang! po ako yung nagnakaw Wait lang. ng cellphone. I know nung you! nakaraan. I know you! Wait! I know you! Hello! I think I know you! Kuya! Wait lang! I know you! Ate, hindi po ako yun. I know you! Catcher sa kanto nyo. I know you! I can't hear you! Bakit Ate, po? hindi, Ano? hindi po ako yung snatcher sa kanto nyo. I know you! Bakit ikaw? Vlogger ini! I mean, I saw you somewhere. Sa Where TikTok. Sa, si Pukirat. Ay, hindi. Yung Pukirat. may, you do have friends. Tapos, nagbo-vlog, ay nagla-live. Oh! Sakto. You're a gift of my graduation. Nakita kita. Saan? Ha? I mean, Saan? nakita kita now. Graduation Now. niyo ba ngayon? Yes, Ay, katatapos lang. congratulations! Engineer na ako. Sabihin mo. Wow! Congratulations po! You're welcome. Sabihin mo, congrats, engineer. Congrats, engineer! Ay, wait lang. Ulitin. Sige ate. Sabihin mo, congrats, engineer. Isa pa. Congrats, engineer Jan. Jane kasi. Floor Jane. Sabihin mo dun. Di po kasi ako marunong magbasa. Charis. Isa pa. Isa. Si ate Mando. No? Congrats! Ate, nagsasalita ka eh. Hindi ba? Okay, game. Kinikilig ako. At kalma. Okay, game na ba? Game na po. Game. Congrats, Engineer Jane. Jowa ka daw ni Briggs. Totoo? Ay, may Hindi jowa. po. Ay, may jowa na pala to. Wala to. Wala na to, Ate, guys. nagjo-joke lang siya. Wag na to, guys. Ate, nagjo-joke lang Nagjowa sila. na siya. Nagjo-joke lang. Ba? Don't read Hindi, to. ate, ano kasi, siniship nila. Personal question. Wag ka Ate, kumalma ka, ate! Ate, kumalma ka! Ba't ayaw nila magbasa ko ng comments? Ate, wag magbasa. Oo, Bakit? wag ka magpabasa. Kasi nga, nagsiship yan sila, nagjo-joke lang sila. Pero it's not real. Yes. Unvlog. Hoy guys, hashtag bang inasal. Ay, sige. Utang ina. Kilala ka ng friend ko. Huwag ka Say hi to my magmura. friend. Maganda yung friend ko.
Si... Nagay pa. Si, Hello isa. Anyong nga sa'yo! Hindi kami pa... Ingat po kayo! Huwag kang aalis! Congratulations! Huwag kang aalis! Diyan ka lang. Ate! Teka lang. Huwag ka muna aalis. May tanong lang ako. Hello! You know what? I always, Ano po? lagi ko kayong pinapanood. Ang funny nyo. Thank you po. Kamusta Ako ba? daw si Funny Bricks? din ba ako? Kamusta Funny daw si Bricks? Paano din ba? Ay, sorry. Paano din ba? Paano Ha? din ba? Yo! Paano? Mahal kita. Ay, shit! Ate! Wala akong anting-anting, Commander. Pero kakampi ko ang mundo at ang Diyos. At ano pang baho ang itago nyo? Sisingaw at sisingaw din yan. Hindi ko naisip na pwede kang kamag-anak ni Brigadier. Pero hindi dito matatapos yung pagsisiwalat sa mga krimen na ginawa nyo. Hindi ako hihinto. Kahit kaluluwan na lang ako, hindi ako matatahimik. Iba talaga ang fighting spirit mo, bata. Pambobo at hangal. Tandaan mo to, Marquez. Ayoko na makikita yung pagbumukha mo kahit saan ha. Dahil oras na magkita tayo, kahit saan pa tayo, tataniman ko ng balay ang utak mo. Nang sa gayon magkaroon naman ng laman yan kahit tingaman lang. Naintindihan mo? Isaksak mo yan sa kakapiranggot mong kokote. Hindi ko yung kakalimutan, Commander. Pero sana, wag mo rin kalimutan na sundalo din ako katulad mo. Mataas ka lang na isang baitang sa akin. Pero paglabas ko ng lugar na to, hindi na ako saklaw na kahit na sino. Pantay na lang tayo. At alam mo ang tingin ko sa iyo ngayon? Isa ka lang napakaliit na anay na sumisira ng pundasyon ng tiwala ng mamamayan. Ang dami mong kuda. Gusto mo dito pa lang plantsahin ko na yung mga paa mo na magpantay na ng tuluyan. Kalma ka lang, Commander. May tamang oras para dyan. Huwag mo ipakita sa lahat kung gaano ka kademonyo. Hindi deserve ng mga mabubuting sundalo na masaksihan ang pagkalunod mo sa kapangyarihan. Gayong wala ka pa naman sa taas. Walang lingon-lingon ko siyang iniwan nun. Hindi naging maganda ang pagdirekta ko sa hepe namin. Pinagtawanan lang ako doon at hindi pinaniwalaan. Maging yung ebidensyang hawak ko, hindi man lang tiningnan at sinuri. Malinaw sa akin na may sabwatan at pagtatakip na nagaganap. Ang masakit lang at mahirap sa side ko, hindi ko alam kung hanggang kanino. Habang pauwi ay nakita ko ang dalawa sa grupo ni Commander Jess na nakabuntot sa akin. Inaasahan ko na yon. Galawang duwag at traidor kaya naman nagtungo ako sa mas marami pang tao. At doon ay tuluyan ko na nga silang nailigaw. Sasakay na sana ako ng bus pa uwi sa pamilya ko sa lungsod. Pero natakot ako na baka madamay sila. Kaya sa halip ay bumalik na lang ako sa probinsya ni na Lola Petra. Hindi naman dahil sa okay sa akin na sila ang mapahamak, pero dahil liblib ang kinaroroonan ng kubo nila. Nag-iisa lang yun doon at malalayo pa sa kapitbahay. Siguradong safe ako doon. Sa palengke na ako bumaba noon para mamili ng ipapasalubong sa maglola. Nang matigilan naman ako. Ayang? Naku, Ayang, ikaw nga! Kuya? Kuya, buhay ka nga! Masaya akong makitang buhay ka, kuya! Ako din. Mabuti at ligtas ka, Ayang. Teka, ang ganda naman ng mama mo. Magkamukha kayo ah. Nako, hindi po. Siya po ang ate ko at nagligtas din sa... Ayang, halika na. Hapon na. Baka abutin tayo ng gabi sa daan. Miss, ako nga pala si Gino. Hindi ako interesadong malaman kung sino ka, sir. Halika na, Ayang. Pero ate, masyado nang humahaba yung dila mo. Umuwi na tayo. Huwag mo akong inisin dito, ha? Pasensya na. May nagawa ba ako? Pasensya na po, ate. Uuwi na kami, Kuya Gino. Mag-iingat ka, ha? May dala akong prutas. Baka gusto mo, Ayang. Ayang, halika na. Hindi naman para sa ito, miss eh. Hayaan mo na siya makapili. Ako ang magsasabi kung pwede o hindi.
Wala namang masama sa prutas eh. Di ba, Ayang? Kuya, okay lang po ako. Huwag mo na pong inisin si ate. Bakit? Ang cute kaya magalit ng ate mo. Ang ganda-ganda niya, lalo na kapag namumulay mo ka. At saka, nalilisik na yung mata niya, oh. Miss, okay ka lang ba? Teka, bakit ganyan yung mga mata mo, miss? Purong itim yan, ah. Bago pa man ako mapasalampak sa sahig dahil sa pagkagulat at takot, mabilis nang nahila ni Ayang ang ate niya palayo. Bigla na lang kasing nangitim ang dalawang mata niya noon. Tipong sa sobrang itim, halos makita ko na ang nakabaligtad kong refleksyon. Tama, nakabaligtad nga ang itsura ko doon. Pero nung mga panahong yon, wala akong kamalay-malay sa ibig nung sabihin. Ang alam ko lang, weirdo siya at sadyang kakaiba. Para akong namamahi ka na nahihilo at nanghihina habang nakatitig sa kanya. Papalayo na sila ay tulala pa din akong nakatanaw. Si Ayang ang panay ang balik ng sulyap sa akin at tila nahihiya. Ilang sandali pa ay nakarating na nga ako sa bungad ng kubo ni na Lola Petra. Ano ka ba naman, Moy-Moy? Panay ang ngoy-ngoy mo dyan. Tumigil ka na nga at para kang pusang hindi mapaanak. Lola, kailan po ba babalik si Kuya Gino? Namimiss ko na po siya eh. Para siyang si tatay. Lagi niya ako nauunawaan at nilalaro. Kabay may kailangang gawin ng Kuya Gino mo. Maghintay ka lang at babalik naman yon. Nangako naman siya sa'yo, hindi ba? Pero, nangako din si tatay noon. Nauwi siya kaagad, Lola. Sino ba yung narinig umiiyak na naman? Akala ko pa naman big boy na yan eh. Kuya Gino? Kuya Gino! Maraming salamat at bumalik ka. Tinupad mo yung pangako mo. Sabi ko naman sa'yo, babalik ako, di ba? Tsaka, bakit ka umiiyak? Kinukulit mo pa si Lola Petra. Kasi, akala ko hindi ka na rin babalik eh. Iba-iba kasi yung sitwasyon pag alis ng bahay mo eh. Hindi naman siguro masisira yung pangako ko kung walang nangyari, di ba? Hindi naman gusto ng mga nangangako na hindi to pa rin yun. O siya, ganito na lang. Basta sa tuwing aalis ako, matagal na naman yan o hindi, babalik ako ha. Huwag mo kinukulit si Lola. Sige ka, baka mainis siya sa'yo, makakurot ka pa niyan sa singit. Muntik na nga ako kuya eh. Buti dumating ka. Tabat tingnan mo't nagpaawa pa. Huwag ka ngang sinungaling, Moy-Moy. Baka kurutin talaga kita dyan. Oo, di ba? Sabi ko sa'yo, muntik na ako eh. Buti nandito ka na, Kuya Gino. O siya, ito na yung pasalubong ko. Ayusin mo na yung kusina. Wow, prutas tsaka burger. Ang sarap naman nito, kuya. Salamat ah. Nang tingnan ko si Lola ay nakangiti naman siya. Pero alam ko na may disappointment siyang nararamdaman sa akin. Ngumiti ako sa kanya pero hindi siya gumanti ng ngiti. Sa halip ay nagtungo siya sa kusina at tinulungan si Moy-Moy sa pag-aasikaso ng mga pinamili ko. Gabi nang mapatulog ko na si Moy-Moy ay nilabas ko ulit si Lola Petra. Kailangan kong magpaliwanag sa kanya. Sinabi ko lahat ng nangyari, pero ang naging tugon niya lang ay bahaw na tawa habang naiiling. Napakadumi talaga ng kalakaran dito sa Pilipinas. Kapag matuwid ka't mabuti, pilit na dudungisan ang balat mo hanggang sa maging tulad ka din nila. Kaya nga po yung inaalala ko, Lola eh. Ang totoo nga ho niyan, ayoko na sanang bumalik dito dahil posible kayong malagay sa alanganin at madamay sa galit nila sa akin. Mabuti ang naging desisyon mo, Gino. Gusto kong makita ang mukha ng mga yon kahit ikamatay ko pa. Gusto ko silang makilala para naman may mukha akong babaunin at babalikan para isama ko sila sa impyerno. Lola. Kung ito ang sagot ng Diyos sa matagal ko ng dasal, handa akong mamatay makilala lang ang mga yon, Gino. Matatahimik na ako kapag nangyari yon. Paano ho si Moy Moy kapag may nangyari sa inyo? Hindi ko na mahayaan masaktan kayo pero
ang hirap din po magsalita lalo pat napakarami po ng grupo ni Commander Jess. Huwag mo siyang alalahanin. May kukup-kup sa apo ko at mag-aalaga. Sino ho, Lola? Gusto ko rin po siya makilala. Ganun na lang ang baling ni Lola Petra sa akin. Pagkatapos ay ngumisi siya. Maya-maya pa ay natawa na siya hanggang sa ubuhin. Hindi ko tuloy alam kung tatawa din ba ako. Ang weirdo pala sa pakiramdam na pinagtatawanan ka kahit wala ka namang ginagawa o sinasabing nakakatawa. Nakakahiya na hindi ko mawari. May kasalanan sa pinagpintan yan. Kasi yung nilagay nila yung pakilunasan yung namin. Eh. Kasi dati yon nung 16 years old, 15, 16 years old ako, ganun ako kumain. Kaya nga, binansagan ako na parang bibitayin na daw ako. Bibitayin ka ba? Ang lakas mo kumain. Ano ka? Parang last meal mo na of the day. Ganun. Ganun ako kumain, guys. As in, ang lala. Sobrang lala. Sobrang lala ako kumain. Before, ngayon kasi mahina na. Mahina na ako kumain dahil sa acid ko. Kaya kayo, kapag malakas kayo kumain, wag yung sobra-sobra pa din, hinay-hinay pa din. Kasi, pagsisisihan nyo yun once na tumanda kayo. Tumanda? Parang ang tanda. Nag-gym pa ako. Ay, after this, mag-gym nga ako. Kaya nga ako mag-end live na. Kasi after this, mag-gym na ako. Yung maya-maya, mga... Pero gym ko naman hating gabi. Hating gabi, nag-gym. Hating gabi ako lagi nag-gym. Nag-gym na ulit ako hating gabi. Sama kayo. Pero hindi, kailangan muna mag-focus. Hindi, nag 3 hours live na nga tayo ngayon. Hindi pa ba sapat? Sumakit bigla tuhod ko ah. Bakit, Jessa? Bakit? Uy, mag-end na muna ako, guys. Kumalma kayo. Diba? Brown rice, actually, mas prefer ko yung shirataki rice. Ay! Wala lang. Wala lang. Next time ko na siya sa inyo. Pero, for now, it's soon. Sooner or later. Abangan nyo na lang. Pero, sige. Ayun. Hi, Ate Clea! Be, anong oras na nga tayo nag-live, Be? Magki 3 hours na, oh. May mga magla-live selling pa, Be. Doon muna kayo manood sa mga magla-live selling. Kasi may mga magla-live selling pa na i-preserve nyo yung sarili ninyo for that live selling. Giveaway muna. Kaya hindi ako nag-live ng 6, 7, 8, 9. Then, na chill live. Kasi may mga nag-live selling pa dyan eh. Naalala niya yung bigas. Ni. Galit na galit naman. Ito naman si galit. Oy, pero guys, I'm gonna miss you. Tomorrow ulit. Si Sir RJ, magbabalik na siya sa work ko. Ang daming babalik na ng work eh. Pero try ko minsan mag-live ako ng madaling araw. 'Di ba? Para yung mga taga-Canada, taga-US na gusto akong mapanood, sige, magla-live tayo. So guys, I love you all. Tomorrow ulit. I'm gonna miss you all so much. Ate Chuvie, hello. Thank you, Ate Clea. Bye guys, I love you all. Spread love, not hate. Love you. Thank you, Sir RJ. Bye guys. Bye-bye.
Tamang-tama ang nababasa ko sa mga mata niya. Matinding galit ang namumutawi sa puso't isip ni Lola Petra. Noon ko lubos na naunawaan na hindi niya lang basta bisyo ang pag-iinom. Totoong ginagawa niya yon bilang pampatulog. Dahil kung hindi, marahil ay gabi-gabi siyang babangungutin ng masasakit na alaalang dinulot ng mga dati kong mga kasamahan sa buhay nila. Nang gabing yon, pinangako ko sa sarili na sa oras na maparusahan ng grupo ni na Commander Jess, sisiguruhin ko na naroon si Lola Petra para manood. Parusang hindi manggagaling sa batas ng tao, kundi sa sariling batas ko at ng kalikasan. Hindi lahat ng kriminal ay nababagay sa legal na paglilitis, lalo na yung may mga galamay sa itaas na handang iligtas sila at baliin miski ang batas. Kinabukasan naman, Lola, kung hindi niyo mamasamain, ano po pala yung bangkilan? Hindi na kasi nawala sa isip ko yun eh. nasaan si Moy Moy? Ho? Pumasok na ho. Kakahatid ko pa lang. Mabuti naman. Siya halika at sumama ka sa akin. Saan po tayo? Tinatanong mo kung ano ang bangkelan, hindi ba? Ipapakita ko sa iyo kung ano siya. Lola, tinatanong ko lang naman ho kung anong klase yung nilalang na sinasabi niyong bangkilan. Sa palagay ko kasi siya din yung nagligtas sa akin eh. Isa pa yan. Gusto ko ding malaman kung bakit niya iniligtas ang tulad mong bukod sa dayo na naka-uniforme pa ng kasuotan ng mga demonyo. Lola, hindi naman po lahat ng naka-uniforme tulad ni Commander Jess masasama na. Yung una pong grupo na nasamahan ko sa Basilan, mabubuti pong tao yun. Tsaka hindi lang sila sa tuwing may gera maasahan, pati na ho sa panahon ng kalamidad. Isa sila sa mga sumasama sa rescue team o di naman kaya namamahagi ng mga relief goods. May samahan din po kami dati na nag-aambagan para kapag may isang tao o pamilya nangangailangan. Ang dami mong sinabi, nilahat ko ba kayo? Hindi naman, hindi ba? Pasensya ka. Wala akong nakaengkwentrong mabuting kabaro mo maliban sa'yo. Naunawaan ko naman po yun, Lola. Pinapaliwanag ko lang din na hindi lahat gaya nila. Siguro sa isang batalyon ng kasundaluhan, mga 1/4 lang nun yung tulad ni Commander Jess. O baka mas kaunti pa dun. Hindi ka nakakasiguro. Kung yung mataas yung aka mo kasabwat ng mga kriminal na yon. Ang sa akin lang po, Lola, mas marami po yung nakasama kong mabuti. Tsaka alam yung responsibilidad nila. Ay siya, tara na't mataas-taas yon. Makakabalik tayo bago maghapon. Ho? Saan po ba tayo pupunta? Mamumundok tayo. Kaya niyo pa ho umakyat, Lola? Nako, baka mauna ka pang hingalin sa akin, iho. Magdadala lang ako ng gasolina ko hindi na ako mapapagod. Nakakabilib kayo, Lola. Dinaig niyo pa yung isang matikas at bata pang sundalo. Hindi ka rin naman mahanging sundalo, ano? Matikas ba yung mas malaki pa ang tiyan mo kumpara sa akin? Lola, ngayon lang yan. Busog pa kasi ako eh. Tignan niyo mamaya. Yang mamunay na sinasabi niyo, magiging 6 na tipak ng pandesal yan. Baka mamaya sabihin niyo, kape na lang yung kulang ha. Ay nako, salamay lang ako nagkakape at tinapay. Pili at may sense of humor kausap si Lola. Kung sa bagay, mas may sense naman talaga kausap ang mga bata at matatanda kumpara sa kaedaran ko. Kung si Moymoy ay puno ng kainosentehan, si Lola naman ay may wisdom ang bawat salitang binibitiwan kapag seryoso. Pero kapag biroan, talagang sasabay din siya at hindi nagpapatalo. Malayo-layo nga ang inakyat namin. Mataas at matarik ang daan, pero hindi